kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Bakit nagkakaroon ng panaginip ang isang tao? Nagkakaroon ng panaginip ang isang tao dahil sa aktibidad ng utak habang natutulog. Ang panaginip ay isang paraan ng utak upang eproseso ang emosyon, alaala, at impormasyon na naranasan natin sa araw-araw. Narito ang ilang dahilan kung bakit tayo nananaginip. Aktibidad ng utak sa REM sleep. Ang karamihan ng ating panaginip ay nangyayari sa rapid eye movement, isang yugto ng pagtulog kung saan mas aktibo ang utak. Sa yugtong ito, ang utak ay nagpoproseso ng impormasyon, emosyon, at alaala na nagreresulta sa panaginip. Pagpoproseso ng emosyon at alaala ayon sa mga pag-aaral, ang panaginip ay tumutulong sa utak upang ayusin at iimbak ang mga alaala. Maaari rin itong paraan upang mailabas o maproseso ang matinding emosyon tulad ng takot, saya, o lungkot, subconscious mind, kamalayan sa ilalim ng malay. Minsan, ang panaginip ay maaaring sumasalamin sa ating mga iniisip, takot, o pagnanasa na hindi natin masyadong binibigyang pansin habang tayo ay gising. Pag naaalala mo ang iyong panaginip, ibig sabihin ay isa itong mensahe para sa iyo. Mga kaibigan, siguro ay napapansin nyo rin kung bakit ang ating mga panaginip ay madalas nating nakakalimutan kapag tayo ay gumising. Ayon sa ilang dream analyst, ito ay nangyayari dahil ang ating mga panaginip daw ay halo-halo na dahilan upang hindi maisali ang ilan sa mga to sa ating long-term memory. Gayunpaman, may mga panaginip pa din tayong malinaw nating naaalala na ayon sa ilang teorya, ang ibig sabihin nito ay isa itong mensahe sa iyo ng kung sino man ang kasama mo dun sa panaginip. Halimbawa na lang ang post na to ni @yomakate22, ibinahagi niya ang kanyang karanasan patungkol sa kanyang lolo na namayapa noong 2016 at sinabi niyang noong bata raw ito ay laging hinahawakan yung paa niya ng kanyang lolo kapag natutulog upang siya ay maprotektahan at mapigilan siyang mag-sleepwalk dahil nga ito ay madalas mangyari. Ngayon, nung pumanaw na yung kanyang lolo ay hindi siya nakapunta sa burol dahil nasa Manila daw siya noong panahong yun, ngunit napanaginipan niya yung kanyang lolong hawak-hawak yung kanyang paa at sinabing hindi raw siya bibitawan. Ayon naman sa ilan ay baka raw may nais iparating na mensahe sa kanya yung kanyang lolo o di kaya naman ay patuloy siyang pinoprotektahan mag-sleepwalk kahit na ito ay nasa kabilang buhay na. Ikaw kaibigan, may karanasan ka ba patungkol dito?